Un milyonaryo na nagpapanggap na mahirap ay nagdesisyong magtrabaho sa kanyang sariling hotel at nahulog ang loob sa manager. Ngunit nang makilala niya ang pamilya nito, siya ay nagulat sa kanyang natuklasan. Si James Adams ay nakaupo sa bar ng isang eksklusibong club na papalibutan ng karangyaang kayang bilhin ng kanyang yaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanan sa paligid niya, nakaramdam siya ng kabakante. Sa edad na 28, naranasan na ni James ang mga romantikong relasyon na palaging nagtatapos sa parehong paraan. Mga babae na naaakit sa kanyang pera, hindi sa kung sino talaga siya. Pagod na ako dito, Kevin. Pagtatapat ni James sa kanyang matalik na kaibigan habang sila ay umiinom ng whiskey sa mga basong kristal. Hindi ko na makikita ang taong tunay na magmamahal sa akin. Si Kevin, kaibigan ni James mula pagkabata, ay nag-isip sandali bago nag-alok ng isang kakaibang solusyon. James, bakit hindi ka magpanggap at magtrabaho sa isa sa iyong mga hotel? Iminungkahi ni Kevin. Sa ganitong paraan, makakakilala ka ng mga taong hindi alam kung sino ka talaga. Tumaas ang kilay ni James nang may pag-aalinlangan. Ano ang gagawin ng isang tulad ko sa isang pampamilyang hotel na nagpapanggap na isang ordinaryong manggagawa? Tanong niya na hindi makapaniwala. Umiling si Kevin at ngumiti. Eksakto iyon, walang mag-aakala na makikita ang isang milyonaryo na nagtatrabaho bilang isang empleyado. Magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang mga tunay na tao. Sa kabila ng paunang pagtutol, nanatili ang ideya kay James. Nang umuwi siya ng gabing iyon, hindi niya matigil ang pag-iisip sa mungkahi ni Kevin. Pagkatapos ng ilang oras ng pagninilay, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang matapang na plano. Kinabukasan, pumunta si James sa opisina ng kanyang ina, si Linda Adams. Isang matatag at determinadong babae na namamahala sa kadena ng hotel ng may bakal na kamay. Nang ipaliwanag niya ang kanyang plano, nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang ina mula sa pagkagulat hanggang sa pag-aalala. James, ano ang iniisip mo? Tanong ni Linda na halatang nababahala. Hindi ka pa nagtatrabaho kahit isang araw sa iyong buhay. Paano ka makakasabay sa baliw na ideyang ito? Huminga ng malalim si James, determinado. Nay, pagod na akong makita bilang anak ng isang milyonaryo. Gusto ko ng pagkakataong makahanap ng isang taong magugustuhan ako para sa kung sino ako, hindi para sa aking pera. Kailangan kong gawin ito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay pumayag si Linda, napabuntong hininga. Ikaw ay nasa hustong gulang na at maaari nang gumawa ng sarili mong desisyon. Ngunit tandaan, ang lahat sa buhay ay may kahihinatnan. Umaasa ako na handa ka para dito. Determinado, pinili ni James ang isang malayong lungsod upang maiwasan ang pagkilala. Kung pupunta siya sa hotel sa lungsod kung saan siya nakatira, malalaman ng lahat na siya ang tagapagmana ng kadena ng Hotel Adams. Natagpuan niya ang isang simpleng pinalamutian na apartment, isang matinding kaibahan sa karangyaan ng mansyon kung saan siya lumaki. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakaramdam siya ng ginhawa sa kasimplehan. Habang siya ay nag-aayos sa bagong apartment, pinagnilayan ni James ang bagong paglalakbay na kanyang sisimulan. Kinabukasan, magsisimula siyang magtrabaho sa hotel, nagkukunwaring isang ordinaryong empleyado na naghahanap ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Tunay na pagmamahal. Sa isipang iyon, handa na siyang harapin ang mga hamon na darating. Maaga gumising si James sa kanyang unang araw ng trabaho sa hotel, nakadama ng halo ng pagkabalisa at pananabik habang siya ay naghahanda. Isinusuot ang simpleng uniforme ng receptionist. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, nakakita ng isang bersyon ng kanyang sarili na hindi niya kailanman naiisip. Ang tagapagmana ng isang marangyang kadena ng hotel, malapit ng mabuhay,
bilang isang karaniwang manggagawa. Nang dumating siya sa hotel, sinalubong siya ng manager. Si Melissa, isang babaeng blonde sa kanyang 31 taon. Ang kanyang pagiging palakaibigan at profesionalismo ay agad na makikita mula sa unang sandali. Maligayang pagdating sa koponan, James, sabi ni Melissa na may mainit na ngiti. Ipapakita ko sa iyo ang paligid ng hotel at ipapakilala kita sa natitirang mga kasamahan. Sinundan ni James si Melissa sa mga pasilyo ng hotel na mangha sa bawat detalyeng makikita sa bawat sulok. Bagamat bahagi ito ng kanyang mana, hindi pa siya nakakapunta sa partikular na hotel na ito. Ipinaliwanag ni Melissa ang bawat aspeto ng operasyon ng hotel nang may pasensya at kalinawan, sinasagot ang lahat ng kanyang mga tanong. Ito ang reception, kung saan ka magtatrabaho. Abalang lugar ito, kaya magkakaroon ka ng pagkakataon na makilala ang maraming bisita at empleyado, sabi ni Melissa nang sila ay dumating sa lobby. Tumango si James na darama ang mas mataas na kumpiyansa. Excited akong magsimula, tugon niya, nakangiti. Sa panahon ng paglilibot, nakilala ni James ang ilang kasamahan, ngunit isa ang partikular na nakakuha ng kanyang pansin, si Edward, ang manager ng maintenance. Si Edward ay 58 taong gulang na may kalmado at marunong na ugali. Binati niya si James ng isang matibay na kamay at isang nakakaingganyang ngiti. Maligayang pagdating, binata, sabi ni Edward. Kung kailangan mo ng anuman o gusto mong makipag-usap, nandito lang ako. Sa mga sumunod na araw, mabilis na nakasanayan ni James ang rutina ng hotel. Sa reception, nakitungo siya sa iba't ibang uri ng mga bisita na tutong lutasin ang mga problema at magbigay ng walang kapintasang serbisyo. Ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao ay nagsimulang magpakita ng mas pantao at naa-access na bahagi sa kanya na palaging nakatago sa likod ng kanyang kayamanan. Lumakas ang pagkakaibigan nila ni Edward sa paglipas ng panahon. Sa mga pahinga, madalas mag-usap si James at Edward sa hardin ng hotel. Naging parang ama na figura si Edward kay James, nagbabahagi ng mga kwento at nag-aalok ng mahahalagang payo tungkol sa buhay. Alam mo, James, sinimulan ni Edward sa isa sa mga pag-uusap na ito. Ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Hindi mo alam kung kailan ka makakakita ng isang bagay o isang tao na magbabago ng lahat. Pinagnilayan ni James ang mga salita ni Edward. Nadama niya na ang bagong kabanata sa kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang at marami pa siyang matututunan. Lalo na mahalaga ang payo ni Edward nang pag-usapan ni James ang kanyang nabigong mga karanasan sa romantiko. Ipinagtapat niya kay Edward ang kanyang pagkadismaya sa mga babaeng interesado lamang sa kanyang pera. Magtiyaga ka, James, pinayuhan siya ni Edward. Minsan, ang tamang tao ay lumilitaw kung kailan hindi natin inaasahan at kapag nangyari iyon, malalaman mong totoo ito. Tumango si James, nakahanap ng ginhawa sa mga salita ni Edward. Samantala, patuloy siyang lumalapit kay Melissa. Ang kanyang pagiging palakaibigan at kahusayan ay nakaka-inspira at hinangaan ni James ang paraan ng kanyang pamumuno sa koponan ng may respeto at kabaitan. Ang unang mga araw sa hotel ay masinsinan, ngunit ang kapaligiran ay mainit at kaibigan. Nagulat si James kung gaano ito kasiya siya magtrabaho bilang isang ordinaryong empleyado nang walang bigat ng pangalan ng kanyang pamilya. At habang unti-unting ipinapakita niya ang kanyang tunay na sarili kay Melissa at Edward, nadama niya ang isang pakiramdam ng kalayaan na hindi niya kailanman naranasan dati. Habang ang mga araw ay naging linggo, lumalim ang ugnayan ni James kay Melissa. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuhulog ang loob sa kanya. Hindi dahil sa kanyang posisyon bilang manager, kundi dahil sa kung sino siya. Mabait, matalino, at maawain.
At nang ipakilala ni Melissa si James sa kanyang pamilya, siya ay labis na natuwa na matuklasan na pinahahalagahan nila siya para sa kanyang karakter at hindi sa kanyang yaman. Sa bawat lumipas na araw, nadama ni James na mas nasa bahay siya sa pagtatrabaho sa hotel. Dumating siya na naghahanap ng tunay na pag-ibig ngunit nakatagpo siya ng higit pa. At habang niyakap niya ang kanyang bagong buhay, napapalibutan ng mga tunay na taong nagmamalasakit sa kanya. Alam niyang tama ang kanyang desisyon na iwanan ang kanyang dating buhay at magsimula ng bago. Lubos na nakalulugod, naramdaman ni James na sa wakas, siya ay nasa tamang landas na upang makahanap ng gusto niya palagi. Isang tunay at makabuluhang buhay na malayo sa mga ibabaw na dala ng pera. Habang tinatapos niya ang isa pang araw ng trabaho, nagpasalamat si James sa pagkakataong mabuhay ng ganitong karanasan. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, siya ay puno ng pag-asa at nasasabik sa hinaharap. Habang ang mga araw sa hotel ay naging linggo, si James ay naging mas komportable sa kanyang bagong papel. "Libre ka ba mamayang gabi?" tanong ni James, sinusubukang magpahiwatig ng kaswal, ngunit ramdam ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Tumingin si Melissa mula sa kanyang tasa, nagulat. Nag-aalangan sandali, ngunit ngumiti si Melissa. "Oo, wala akong plano. Bakit?" Sagot niya tila nasasabik din. Huminga ng malalim si James, sinusubukan na pigilan ang kanyang nerbiyos. "Gusto ko sanang yayain ka na maghapunan sa labas. Mayroong isang maliit na restaurant sa bayan na gusto kong ipakita sa iyo," sabi niya. Umaasang tatanggapin ni Melissa ang kanyang imbitasyon. Ang ngiti ni Melissa ay lumawak at tila ang kanyang mga mata ay kumikislap sa positibong tugon. "Gusto ko yan, James. Salamat sa pag-imbita," sabi niya na nagpapagaan ng pakiramdam ni James. Habang naghihintay sa gabing iyon, hindi maiwasan ni James na maramdaman ang pagkabalisa at sabik sa parehong oras. Ang pagkakataong ito kasama si Melissa ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na maaaring ito na ang simula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Dumating ang gabi at kapwa sila nagtungo sa restaurant na puno ng excitement at pag-asa. Sa buong hapunan, nagbahagi sila ng mga kwento at pangarap, lalo na tungkol sa paglalakbay at mga lugar na nais nilang marating. Ang kanilang pag-uusap ay hindi lamang nagpatibay ng kanilang koneksyon, kundi nagbigay din ng mas malalim na pag-unawa sa isa't isa. Habang nagtatapos ang gabi, naglakad sila pabalik sa hotel. Sa ilalim ng mga bituin, parehong nadarama ang isang espesyal na uri ng kaligayahan. "Alam mo, Melissa, hindi ko inaasahan na makakaramdam ako ng ganito kapag pumunta ako dito," pag-amin ni James, habang tinitingnan ng kanyang mukha sa liwanag ng buwan. Melissa huminto at hinarap siya. "James, may kakaiba sa'yo at gusto kong malaman pa ang tungkol dito. Ang iyong pagiging tunay at kabaitan ay bihirang makita." Sa sandaling iyon, nadama ni James ang pangangailangan na maging tapat kay Melissa. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay, tumingin sa kanyang mga mata, at nagsimulang magkwento ng totoo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang pamilya, at kung paano siya napunta sa hotel bilang isang ordinaryong empleyado. Ang pagbubunyag ni James ay nagdulot ng maraming emosyon para kay Melissa, ngunit higit sa lahat, nadama niya ang paghanga at paggalang dahil sa kanyang katapatan at ang desisyon niyang itago ang kanyang yaman para makahanap ng totoong koneksyon. Sa mga sumunod na araw, habang higit nilang pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang hinaharap at kung paano nila mapagtataguyod ang kanilang relasyon, pareho silang nakadama ng kasiyahan sa pagkakaroon ng isang espesyal na bond na itinatag sa katapatan at pagtitiwala.
Napagtanto ni James at Melissa na ang kanilang relasyon, bagamat nagsimula sa hindi pangkaraniwang mga pangyayari, ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataong mabuhay ng mas tunay at mas mayaman na buhay kaysa dati na pareho nilang inaasam. Oo, libre ako. Bakit gusto mo bang lumabas tayo? Naisip ko na manood tayo ng pelikula at pagkatapos ay maghapunan. Ano sa tingin mo? Tanong ni James nang may pagkabalisa. Naghihintay sa kanyang tugon. Ngumiti si Melissa, nakadama ng kaaya-ayang init na kumakalat sa kanyang dibdib. Gusto ko yan. Ayos lang ba sa iyo ang alas 8? Perpekto, tugon niya, halos nakahinga ng maluwag. Lumipas ang araw ng mabilis at nang mag-alas 8 na, handa na si James para sa kanilang paglabas. Pinili niya ang casual na shirt at jeans, nais na magmukhang maganda ngunit hindi sobra. Nang dumating siya sa hotel para sunduin si Melissa, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nang makita niya ito, siya ay maganda sa simpleng ngunit elegante na damit na nagpapakita ng kanyang natural na kagandahan. Napakaganda mo, Melissa, papuri ni James, tunay na humanga. Salamat, James. Maganda rin ang itsura mo, sagot ni Melissa nakangiti. Sumakay sila ng taxi papunta sa isang maliit na sinehan sa sentro ng lungsod. Nanood sila ng romantic comedy na, sa sorpresa ni James, ay perpektong pagpili. Sila ay nagtawanan ng magkasama, nagkomento sa mga nakakatawang eksena at nagbahagi ng popcorn. Nadama ni James na walang mas magandang lugar kaysa sa tabi ni Melissa. Pagkatapos ng pelikula, nagpunta sila sa isang maaliwalas na restaurant malapit doon. Ang intimo na atmosfera at malambot na musika ay lumikha ng perpektong setting para sa natitirang bahagi ng gabi. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga buhay, mga pangarap, at kahit na ang maliliit na bagay na nagpapasaya sa kanila araw-araw. Palagi kong nais na magtayo ng sarili kong negosyo, inamin ni Melissa habang ninanamnam ang dessert. Marahil isang cafe o isang maliit na bookstore. Isang lugar kung saan maaaring makaramdam ang mga tao na parang nasa bahay. Nakikinig si James ng may atensyon, nabighani sa pagnanasa at determinasyon sa kanyang mga salita. Nakikita kita na ginagawa iyan, sabi niya, hawak ang kamay ni Melissa sa ibabaw ng mesa. May espesyal kang paraan ng pagpaparamdam sa mga tao na sila ay malugod na tinatanggap. Namula ng bahagya si Melissa, nakadama ng pagkabigla. Salamat, James. Malaki ang kahulugan noon para sa akin. Lumipas ang gabi at bago nila nalaman, oras na para bumalik. Sa halip na diretsyong bumalik sa hotel, nagpasya silang maglakad-lakad sa syudad. Napunta sila sa isang tahimik na plaza malapit sa bahay ni Melissa. Ang lugar ay naiilawan ng malambot na mga ilaw at ang tunog ng malayong tawanan at mga pag-uusap ay lumikha ng isang kaakit-akit na kapaligiran. Maupo muna tayo sandali. Imungkahi ni Melissa, itinuro ang isang kahoy na bangko sa ilalim ng isang dakilang puno. Sumang-ayon si James, umupo sa tabi niya. Ang hangin ng gabi ay malamig at kaaya-aya at sila ay nakaupo sa katahimikan ng ilang sandali, tinatamasa lamang ang kumpanya ng isa't isa. Talagang nagustuhan ko ang gabing ito, Melissa. Espesyal ka sa akin, sabi ni James, tumitingin sa kanyang mga mata. Nagustuhan ko rin ito, James, sagot ni Melissa, nakangiti. Espesyal ka rin sa akin. Nanatili sila roon sa ilalim ng mga bituin, nadarama ang mahika ng sandaling iyon. Bahagyang lumapit si James at ipinikit ni Melissa ang kanyang mga mata, tinanggap ang halik na magtatatak ng simula ng isang bagong at kahangahangang bagay. Ang halik ay matamis at banayad at nang sila ay maghiwalay, pareho nilang alam na may mahalagang nagbago sa pagitan nila. Isang bagong kabanata sa kanilang mga buhay ang nagsisimula at handa silang tuklasin ito ng magkasama. Nadama ni James ang isang tunay na kaligayahan, isang bagay na hindi niya pa nararanasan noon.
Habang naglalakad siya pabalik sa bahay, ngumiti siya, naalala ang mga salita ni Edward tungkol sa tunay na pag-ibig at kung paano puno ng mga sorpresa ang buhay at ano ang kahangahangang sorpresa na naging si Melissa. Ang mga araw pagkatapos ng unang date ni na James at Melissa ay puno ng kaligayahan at bagong mga tuklas. Lumalim ang kanilang koneksyon at si James ay nakaranas ng tunay na kasiyahan na hindi niya pa naramdaman dati. Alam niyang espesyal si Melissa at gusto niyang malaman pa ang tungkol sa kanyang buhay, lalo na ang tungkol sa kanyang pamilya. Isang maaraw na hapon, habang naglalakad sila sa parehong plaza kung saan nila ibinahagi ang kanilang unang halik, nagdesisyon si James na buksan ang kanyang puso. Melissa, gusto kong makilala ang iyong ama. Sa tingin ko mahalaga para sa ating dalawa na mas makilala ko ang iyong pamilya, sabi ni James habang hawak ang kanyang kamay. Napatigil si Melissa sandali, nagulat sa kahilingan. Alam niyang ang kanyang ama ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay at ang pagpapakilala kay James ay isang malaking hakbang. Sa tingin ko magandang ideya yon, tugon ni Melissa ngumiti. Ang tatay ko ay isang kahangahangang tao at sigurado akong magkakasundo kayo. Paano kung sa linggo? Pumayag si James na nakaramdam ng halong kaba at pananabik. Nang dumating ang linggo, ramdam ni James ang halong kaba at kasiyahan habang naghahanda siyang makilala ang ama ni Melissa. Sumakay siya ng taxi papunta sa bahay nila at bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat milya. Pagdating, huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Bumukas ang pinto at naroon si Melissa na nakasuot ng isang magandang floral dress. Nginitian siya. Ang ganda mo, Melissa, sabi ni James, nararamdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Salamat, James. Handa ka na bang makilala ang tatay ko? Tugon ni Melissa, kumikislap ang mga mata. Handa na ako, sagot ni James kahit na halata ang kanyang kaba. Pumasok sila sa bahay at nagulat si James nang makita si Edward, ang kanyang kasamahan sa hotel, na nakaupo sa sofa. Agad na tumawa si Edward nang makilala si James. Sinabi ko na sa iyo, James, puno ng sorpresa ang buhay, sabi ni Edward, patuloy pa rin sa pagtawa. Hindi makapaniwala si James, ngumiti siya pabalik. Paano nangyari ito? Tanong niya. Nang naghahanap ng unang trabaho ang anak ko, inirekomenda ko siya kay yumaong Charles Adams, paliwanag ni Edward. Doon na siya nagtatrabaho mula noon. Nagulat si James nang malaman na kilala ni Edward ang kanyang ama. Dagdag pa ni Edward, hindi natin kailangang ibunyag ang ating personal na buhay sa trabaho. Kailangan natin maging profesional. Lagi kong sinasabi yan. Ginugol ni James ang natitirang oras ng tanghalian sa malalim na pag-iisip. Ang koneksyon sa pagitan niya ni Melissa at ni Edward ay tila mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng tanghalian, alam niyang oras na para maging tapat. Tinawag niya sina Edward at Melissa upang mag-usap sa sala. Edward, Melissa, may kailangan akong ipagtapat. Nagsimula si James nang may kaba. Edward, sinabi mo na kilala mo si Charles Adams, ang may-ari ng hotel. Oo, kilala ko siya, kumpirmadong sagot ni Edward. Huminga ng malalim si James bago nagpatuloy. Si Charles ay ang aking ama. Ako ang tagapagmana ng hotel. Nakaramdam si Melissa ng matinding pagkailang at parang nalinlang. Wala namang nasabi si James tungkol dito at ngayon ay ibinulgar niya ang isang napakalaking revelasyon. Gayunpaman, nagsimulang tumawa ulit si Edward. Hiningi niya ang ID ni James at nang ibigay ito, lalo pa siyang natawa. Bakit ka tumatawa, Edward? Tanong ni James, nalilito. Dahil kamukha mo ang tatay mo nung kabataan niya, sagot ni Edward nang may nostalgikong ngiti. Sinasabi nila iyon, pag-amin ni James, habang pinoproseso pa rin ang lahat. Pagkatapos ng nakakagulat na revelasyon sa tanghalian, ramdam ni James ang tensyon sa hangin.
Nagpunta si Melissa sa hardin para iproseso ang impormasyon at alam ni James na kailangan niyang linawin ang lahat bago pa lumala ang sitwasyon. Sinundan siya ni James papunta sa hardin kung saan nakita niya si Melissa na nakaupo sa isang bangko, halatang nabigla. "Melissa, pakiusap, pakinggan mo ako." Pagsusumamo ni James, umupo siya sa tabi nito. "Alam kong dapat sinabi ko na ito sa'yo ng mas maaga, pero gusto kong makilala mo ako para sa kung sino ako, hindi dahil sa pera o sa posisyon ko. Pakiusap, intindihin mo." Tahimik na ilang sandali si Melissa, malalim na huminga habang pinoproseso ang mga sinabi ni James. Tinitigan niya ito, bagaman halata pa rin ang pagkagulat, may pag-unawa na sa kanyang mga mata. "James, naiintindihan ko ang mga dahilan mo. Mahirap sigurong mabuhay na maraming tao ang lumalapit sa iyo para sa maling mga kadahilanan. Kailangan ko lang ng kaunting oras para masanay sa lahat ng ito," sabi ni Melissa. Tumango si James, naramdaman ang ginhawa na handa siyang pakinggan ni Melissa. "Gusto ko lang maging tapat sa iyo mula ngayon. Hindi ko kailanman sinadyang linlangin ka, Melissa," sabi ni James. "Gusto ko lang magkaroon ng pagkakataong maging ako at makahanap ng taong mamahalin ako para sa kung sino ako." Ngumiti si Melissa ng bahagya, naramdaman ang katapatan sa mga salita ni James. "Naniniwala ako sa iyo, James. Malalagpasan natin ito ng magkasama basta wala ng mga lihim, okay?" "Oo, walang lihim," sagot ni James. Pakiramdam na parang nabawasan ng bigat sa kanyang mga balikat. Bumalik sila sa loob kung saan naghihintay si Edward, may pag-unawa at init sa kanyang mga mata. Napagtanto ni James na may mga bagay pang dapat pag-usapan, kaya't nagdesisyon siyang maging mas tapat pa. "Edward, maaari ba kitang tanungin tungkol sa iyong kasaysayan kasama ang tatay ko?" tanong ni James. Mas nakaramdam na ng kaunting ginhawa. Tumango si Edward, tinuturo si James na umupo ulit. "Siyempre, James, ang iyong ama, si Charles Adams, ay isang pambihirang tao. Nakilala ko siya noong nagsimula akong magtrabaho bilang manager sa hotel. Lagi niyang sinisiguro na makilala ang kanyang mga empleyado at panatilihin ang malapit na ugnayan sa lahat. Bihira ang ganoon at napakahalaga niyon," patuloy ni Edward. Nakikinig si James ng mabuti, sabik na matuto pa tungkol sa kanyang ama. Si Charles ay may malinaw na pananaw kung paano niya gustong patakbuhin ang mga hotel, dagdag pa ni Edward. Naniniwala siya na ang susi sa matagumpay na negosyo ay ang mahusay na pakikitungo sa mga tao, kapwa bisita at empleyado. Siya ang nagbigay inspirasyon sa akin para maging kung sino ako ngayon. Habang nakikinig si Melissa sa usapan, nadama niya ang emosyon habang naririnig ang kabutihan at integridad ng ama ni James. "Ang ama mo ay isang dakilang tao, James, at malinaw na namana mo ang marami sa kanya," sabi ni Edward na may ngiti. Napuno si James ng pagmamalaki pero naging mapagpakumbaba din sa narinig. "Salamat, Edward. Malaking bagay ang mga salitang iyon para sa akin." Nagpatuloy ang kanilang usapan sa magaan at masayang paraan. Ibinabahagi ni Edward ang mga nakakatawa at nakaka-inspire na kwento tungkol kay Charles Adams. Unti-unti, naramdaman ni James na mas nakikilala niya ang pamana ng kanyang ama at mas lumalalim ang koneksyon sa kanya. Habang nag-uusap, nagtanong si Edward ng isang bagay na ikinagulat ni James. "At ang iyong ina, si Linda, kamusta na siya?" tanong ni Edward. "Si Linda ang nanay ko. Kilala mo siya?" tanong ni James, curious. Tumango si Edward. "Oo, kilala ko siya, pero pasensya na, James. May mga bagay na hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Mas mabuti na tanungin mo siya," tugon ni Edward ng may kaunting misteryo. Naintriga si James sa sagot, pero nagpasya siyang igalang ang payo ni Edward at kausapin ang kanyang ina tungkol dito sa ibang pagkakataon.
Sa huling bahagi ng hapon, nang magpaalam na sina James at Melissa kay Edward, ramdam nila ang isang bagong simula at pag-asa sa hangin. Naisiwalat na ang katotohanan at sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, alam ni James na may mga hamon pa ring darating, pero mas tiwala at handa siyang harapin ang mga iyon kasama si Melissa sa kanyang tabi. Habang naglalakad sila pabalik sa apartment ni James sa ilalim ng bituing kalangitan, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Melissa. Salamat sa pag-unawa at sa pananatili sa akin, Melissa. Talagang naniniwala ako na kaya nating lagpasan ang anumang pagsubok ng magkasama. Ngumiti si Melissa, naramdaman ang parehong damdamin. Naniniwala rin ako, James. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nagtatrabaho si James sa hotel gaya ng dati. Ang relasyon nila ni Melissa ay lalo pang tumatag at hindi niya matigil ang pag-iisip tungkol sa usapan nila ni Edward tungkol sa kanyang ina. Isang araw, napagpasyahan niyang kausapin si Melissa tungkol dito. Melissa, gusto kong makilala mo ang aking ina, sabi ni James habang sila'y naglalakad sa hardin ng hotel. Nakaramdam si Melissa ng kaunting kaba, ngunit pumayag, "Siyempre, James, sa tingin ko maganda iyang ideya." Kaya naman, sa pagkakasundo at pagkakaunawaan, nagsimulang bumuo ng kinabukasan sina James at Melissa na batay sa katotohanan, tiwala at pag-ibig. Alam nila na ang pagbisita sa ina ni James ay isang mahalagang hakbang sa kanilang paglalakbay. Ang araw ay maaraw at mapayapa nang maghanda sina James at Melissa para sa biyahe patungo sa Adams Mansion. Medyo kinakabahan si Melissa, ngunit pinatatag siya ni James sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa kanyang kamay. Alam niyang mahalaga ang pagpupulong na ito para sa kanilang dalawa. Lahat ay magiging maayos, Melissa. Magugustuhan ka ng mama ko, sabi ni James na nakangiti. Sana nga, medyo kinakabahan ako, pero handa na ako, sagot ni Melissa habang sinusubukang kalmahin ang sarili. Sumakay sila ng taxi papunta sa paliparan at sumakay ng eroplano patungo sa lungsod kung saan matatagpuan ang Adams Family Mansion. Ang biyahe sa eroplano ay medyo maikli, ngunit sapat na para kay Melissa na mag-isip tungkol sa mga susunod na mangyayari at kay James na maghanda ng isipan para ipakilala ang kanyang kasintahan sa kanyang ina. Pagdating nila, sumakay sila ng isa pang taxi na nagdala sa kanila sa napakagandang Adams Mansion. Hindi makapagsalita si Melissa nang makita ang napakaganda at malawak na tirahan, kasama ang magagandang hardin at eleganteng arkitektura. Si James naman ay nakaramdam ng halong nostalgia at kasiyahan na makabalik sa kanyang dating tahanan. Nang pinindot nila ang doorbell, si Linda ang nagbukas ng pinto na may malugod na ngiti. Mainit siyang niyakap ni James, ipinapakita kung gaano niya ito na-miss. "James, anak ko, ang saya ko na makita ka ulit," sabi ni Linda, na nagniningning ang mga mata sa saya. "Mama, si Melissa ito," ipinakilala ni James. Tumingin si Linda kay Melissa ng may lambing at simpatya. "Ikinagagalak kitang makilala, Melissa. Maraming ikinuwento sa akin si James tungkol sayo," sabi ni Linda habang iniabot ang kamay. "Ang karangalan na yakin, Ging Adams," sagot ni Melissa, medyo nahihiya. "Tawagin mo na lang akong Linda," sabi ni Linda na may ngiti. Pumasok sila sa mansion at dinala sa sala kung saan nakahanda na ang mesa para sa tanghalian. Ang kapaligiran ay elegante at nakakaakit, sumasalamin sa estilo ni Linda. Habang kumakain, ang usapan ay magaan at masaya. Sinigurado ni Linda na malaman ang higit pa tungkol kay Melissa, tinanong tungkol sa kanyang pamilya at trabaho sa hotel. Si Melissa naman ay naging interesado sa kwento ni Linda at Charles. "Kaya Linda, paano kayo nagkakilala ni Charles?" tanong ni Melissa na may interes. Ngumiti si Linda habang inaalala ang nakaraan.
Nagkakilala kami ni Charles sa hotel. Isa akong receptionist at siya naman ang may-ari na palaging nandyan para personal na subaybayan ang lahat. Alam na namin mula sa simula kung sino kami pero hindi niya pinairal ang kanyang posisyon sa aming relasyon. Nagpalitan ng tingin si Melissa at James, nagulat sa pagiging tapat ni Linda. Nagpatuloy siya nung una, nakakagulat na malaman ang bigat ng responsibilidad na dala niya, pero nakita ko na mabuti ang kanyang intensyon, kaya doon umusbong ang aming pagmamahalan na nakabatay sa katotohanan at tiwala. Naramdaman ni Melissa ang malalim na koneksyon kay Linda, hinangaan niya ang lakas at pagiging tapat nito. Si James naman ay naantig habang naririnig ang higit pa tungkol sa pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Linda, gusto kong magpasalamat sa iyo sa mainit na pagtanggap sa akin, sabi ni Melissa na nakangiti. Nakikita ko kung saan nakuha ni James ang kanyang kabaitan at pagiging tapat. Hinawakan ni Linda ang kamay ni Melissa at binigyan siya ng mainit na tingin. Salamat, Melissa. Masaya ako na nakahanap si James ng isang katulad mo. Nasa iyo ang aking basbas at suporta. Matapos ang tanghalian, dinala ni Linda sina James at Melissa para maglakad-lakad sa mga hardin ng mansion, ibinabahagi ang mga kwento tungkol kay Charles at ang pamana ng kanilang pamilya. Lalong naramdaman ni Melissa ang pagiging bahagi at pagtanggap sa kanya. Pagkatapos ng kanilang paglalakad, nagtipon sila sa maaliwalas na sala ng mansyon. Naghain si Linda ng tsaa at mga panghimagas na lumikha ng mainit at malapit na kapaligiran. Manatili kayo dito ngayong gabi, mungkahi ni Linda. Marami kaming mga silid para sa bisita at sa ganitong paraan, maaari pa tayong mag-usap at makakapahinga kayo bago ang inyong pag-uwi. Tumingin si James kay Melissa na tumango ng may ngiti. Gusto naming manatili, Mama. Salamat, tugon ni James. Habang lumalalim ang gabi, patuloy silang nag-uusap, nagtatawanan at nagbabahagi ng mga kwento. Lalong naramdaman ni Melissa na siya'y nasa bahay at si James naman ay masayang-masaya na makita ang lumalalim na koneksyon sa pagitan ng kanyang ina at kasintahan. Habang naghahanda para matulog, kinausap ni Melissa si James ng pabulong, "Napakabuti ng iyong mama, James. Ang saya ko na nandito ako." "Ako rin, Melissa. Malaki ang kahulugan nito sa akin," tugon ni James habang hawak ang kanyang kamay. Ang gabi sa Adams Mansion ay mapayapa at puno ng makahulugang mga pag-uusap. Sina James at Melissa ay nakaramdam ng pagtanggap at pagiging bahagi ng pamilya na higit pang nagpapatibay sa kanilang ugnayan kay Linda. Na-inspire sa mga kwento ng pagmamahalan at mga payo mula sa kanyang ina, nagsimulang mag-isip ng malalim si James tungkol sa kanyang relasyon kay Melissa. Kinabukasan, matapos ang isang tahimik na almusal sa hardin ng mansion, dinala ni James si Melissa para maglakad-lakad sa parehong hardin kung saan siya naglaro noong bata pa siya. Alam niya na ito ang perpektong sandali para sa isang mahalagang hakbang. "Melissa, may isang bagay na iniisip ko mula nang dumating tayo rito." Sinimulan ni James habang hawak ang kanyang mga kamay habang naglalakad sila sa pagitan ng mga bulaklak. "Ano iyon, James?" tanong ni Melissa na may ngiti sa kanyang mga labi ngunit may halong kuryosidad. Huminga ng malalim si James, nararamdaman ang emosyon na bumubukal sa kanyang kalooban. "Ang pagmamahalan ng aking mga magulang ay nakabase sa katotohanan, respeto at tiwala. Nakikita ko rin iyon sa atin. Mula nang makilala kita, nagdala ka ng saya at kahulugan sa aking buhay. Gusto kong makasama ka sa buong buhay ko. Magkasama tayong bumuo ng ating kinabukasan." Huminto si Melissa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan. Lumuhod si James sa harap niya, kinuha ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. "Melissa, pakakasalan mo ba ako?" tanong ni James
Habang tinitingnan siya ng may pag-asa at pagmamahal, dinala ni Melissa ang kanyang kamay sa kanyang bibig, nagulat at puno ng emosyon. Oo, James. Siyempre papakasalan kita. Masiglang sagot ni Melissa. Isinuot ni James ang sing-sing sa daliri ni Melissa at tumayo. Niyakap siya ng mahigpit habang siya'y umiiyak sa tuwa. Si Linda, na kanina pa nanonood mula sa malayo, tumakbo papalapit para batiin sila, may luha rin sa kanyang mga mata. Napakasaya ko para sa inyong dalawa. Sigaw ni Linda habang niyayakap silang pareho. Sa basbas ni Linda, nagsimula na silang magplano ng kasal. Napagpasyahan ni na James at Melissa na ganapin ang seremonya sa parehong hotel kung saan sila nagkakilala, isang lugar na sumisimbolo sa simula ng kanilang paglalakbay na magkasama. Mabilis na nagsimula ang mga paghahanda at aktibong gumanap si Linda sa pag-aayos at pagtulong sa pagpaplano ng bawat detalye ng may sigla at saya. Pumili si Melissa ng isang simpleng ngunit eleganteng damit, habang si James naman ay pumili ng isang klasikong suit na sumasalamin sa kanyang personal na estilo. Gusto ko na ang ating kasal ay maging refleksyon kung sino tayo, isang bagay na payak, ngunit puno ng pagmamahal. Sabi ni Melissa habang pinag-uusapan nila ang mga detalye kasama si Linda. Pumayag si James na nararamdamang mas malapit kay Melissa sa bawat araw na lumilipas. Ang suporta ni Linda ay napakahalaga at ang kwento ng pagmamahala ng kanyang mga magulang ay nagsilbing patuloy na inspirasyon. Naipadala na ang mga imbitasyon at napili na ang petsa. Ang hotel ay inihanda para sa engrandeng selebrasyon, pinalamutian ng elegante at may init na sumasalamin sa kasimplihan at kagandahan ng pagmamahalan ni na James at Melissa. Nang gabing iyon, matapos ang isang araw na puno ng pagpaplano, naupo sina James at Melissa sa hardin ng mansyon, pinagmamasdan ang mga bituin. Hindi ako makapaniwala na ikakasal tayo sa lugar kung saan tayo nagkakilala, sabi ni Melissa habang nakahilig sa balikat ni James. Ito ang perpektong lugar para simulan ang ating buhay na magkasama, tugon ni James habang hinahaplos ang kanyang buhok. Hindi ko na mahintay na makita kang naglalakad papunta sa altar. Hindi ko rin mahintay na makita kang naghihintay sa akin doon, sabi ni Melissa na nakangiti. At sa suporta at basbas ni Linda, ipinagpatuloy ni na James at Melissa ang pagpaplano ng kanilang kinabukasan. Alam nilang mayroon silang matibay na pundasyon ng pagmamahal, tiwala at respeto na kanilang itatatag sa kanilang buhay. Ang paghahanda para sa kasal ay magiging simula lamang ng isang paglalakbay na puno ng mga pakikipagsapalaran at hindi malilimutang mga sandali. Dumating na ang araw ng kasal, dala nito ang halo ng emosyon at pananabik. Maganda ang pagkakadekorasyon sa hotel, sumasalamin sa kasimplihan at elegante na gusto ni na James at Melissa. Mga puting bulaklak at malambot na ilaw ang nagbigay ng mahiwagang at mainit na kapaligiran. Nagsidatingan ang mga kaibigan, pamilya at kasamahan, lahat ay may mga ngiti sa labi at maiinit na yakap. Si Linda ay nagniningning habang inaayos ang huling mga detalye at tinatanggap ang mga bisita ng may karaniwan niyang biyaya at kagandahan. Sa kwarto ng ikakasal, napakaganda ni Melissa sa kanyang simple ngunit eleganteng damit. Ang puting damit ay lalo pang nagpatingkad sa kanyang likas na kagandahan at napapaligiran siya ng kanyang mga kaibigan na tumutulong sa huling mga paghahanda. Pumasok si Edward sa kwarto, nakasuot ng perpektong suit at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha nang makita ang kanyang anak. "Napakaganda mo, Melissa," sabi ni Edward, halos hindi makapagsalita dahil sa emosyon. "Napaka-proud ko sa iyo." "Salamat, Dad," tugon ni Melissa habang mahigpit siyang niyayakap. Sa suporta at basbas ni Linda,
Ipinagpatuloy ni na James at Melissa ang pagpaplano ng kanilang kinabukasan. Alam nilang mayroon silang matibay na pundasyon ng pagmamahal, tiwala at respeto na kanilang itatatag sa kanilang buhay. Ang paghahanda para sa kasal ay magiging simula lamang ng isang paglalakbay na puno ng mga pakikipagsapalaran at hindi malilimutang mga sandali. Napakasaya kong nandito ka. Samantala, sa kwarto ng ikakasal na lalaki, si James ay tinatapos na ang kanyang paghahanda, inaayos ang kanyang klasikong suit. Si Kevin, ang matalik niyang kaibigan mula pagkabata at best man, ay nasa tabi niya tumutulong sa huling mga detalye. Handa ka na ba para dito, James? Tanong ni Kevin na nakangiti. Hindi pa ako naging mas handa para sa anumang bagay sa buhay ko. Tugon ni James na may kumpiyansang ngiti. Nagsimula ang seremonya ng eksakto sa oras at naupo na ang lahat ng mga bisita sa pinalamutian na hall. Nagsimula ng tumugtog ang malambot na musika at ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa pintuan ng hall. Ipinaglakad ni Edward si Melissa papunta sa altar ng may dignidad at emosyon. Napuno ng luha ang mga mata ni James habang papalapit si Melissa at naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kasiyahan. Alagaan mo siyang mabuti, sabi ni Edward habang iniaabot ang kamay ni Melissa kay James. Pangako, aalagaan ko siya, tugon ni James ng may damdamin. Si Linda na nanonood sa eksena hindi napigilan ang pagbabalik tanaw sa kanyang kasal kay Charles na may emosyon. Binalot siya ng mga alaala ng kanyang dakilang pagmamahal at naramdaman niya ang malalim na koneksyon sa kasalukuyang sandali. Ang seremonya ay ginanap ng payak ngunit puno ng kahulugan. Nagpalitan sina James at Melissa ng taus-pusong pangako, nangangakong mamahalin, igagalang at aalagaan ang isa't isa sa buong buhay nila. Sa singsing na ito, ikaw ay akin, sabi ni James habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Melissa. Sa singsing na ito, ikaw ay akin, sagot ni Melissa. Ginagawa ang parehong bagay. Nang ideklara na silang mag-asawa na puno ng palakpakan at luha ng kagalakan ang hall. Hinalikan ni na James at Melissa ang isa't isa. Pinagtibay ang kanilang pagsasama sa pagmamahal at pag-asa. Ang resepsyon na sumunod ay puno ng tawanan, sayawan at hindi malilimutang mga sandali. Nagbigay si Linda ng emosyonal na toast para sa mag-asawa na pinapaalala sa lahat ang kahalagahan ng tunay na pagmamahal at katapatan. Naway magkaroon kayo ng mahabang at masayang buhay na magkasama, puno ng pagmamahal at pangunawa, sabi niya habang itinaas ang kanyang baso. Si Edward na may luha sa kanyang mga mata ay nagbigay din ng toast, nagpapasalamat sa lahat ng naroon at nagdiwang ng pagmamahalan ni na James at Melissa. Lagi kong pinapangarap na makita ang aking anak na masaya at ngayon natupad na ang aking pangarap. Naway pagpalain kayo ng Diyos, sabi ni Edward ng may damdamin. Nagpasalamat sina James at Melissa sa lahat. Pakiramdam nila'y pinagpala sila na napapaligiran ng maraming mahal sa buhay. Nagpatuloy ang pagdiriwang hanggang sa hating gabi. Minamarkahan ang simula ng bagong paglalakbay para sa mag-asawa. Sa basbas ng mga kaibigan, pamilya at kasamahan, sinimulan ni na James at Melissa ang kanilang buhay na magkasama, handang harapin ang anumang hamon sa pagmamahal, tiwala at respeto. Ang engrandeng seremonya ay unang hakbang lamang sa isang paglalakbay na puno ng mga pakikipagsapalaran at hindi malilimutang mga sandali. Matapos ang kahangahangang seremonya ng kasal, nagsimula na sina James at Melissa sa kanilang honeymoon. Pinili ang isang tahimik na lugar na puno ng kalikasan. Gusto nila ng lugar kung saan sila makakapagpahinga at ma-enjoy ang isa't isa, malayo sa ingay at abala ng pang-araw-araw na buhay. Ang napiling lokasyon ay isang kaakit-akit na bahay sa probinsya na napapalibutan ng mga bundok at tahimik na mga ilog.
Ang bahay na nasa pamilya ni James sa loob ng maraming henerasyon ay puno ng mga alaala at lumang kwento. Pagdating nila, sinalubong sila ng tagapag-alaga ng bahay na ibinigay sa kanila ang mga susi at binati sila ng masayang pagbabakasyon. Sa unang mga araw, inikot ni na James at Melissa ang paligid, naglakad-lakad sa mga bundok at nag-relax sa kapayapaan ng kanayunan. Isang hapon, habang ini-explore nila ang atik ng bahay, nakakita sila ng isang lumang kahoy na baul na natatakpan ng alikabok at mga sapot ng gagamba. "Ano kaya ang laman nito?" tanong ni Melissa na may halong kuryosidad. "Alamin natin," tugon ni James habang maingat na binubuksan ang baul. Sa loob ng baul nakakita sila ng mga lumang liham, mga naninilaw na litrato at iba't ibang bagay na tila mga pamana ng pamilya. Maingat nilang sinimulang tingnan ang mga bagay, natutuklasan ang mga kwento ng nakaraan ng kanilang pamilya. Isa sa mga unang liham na nakita nila ay isinulat ni Charles, ama ni James, para kay Linda. Ang liham na may petsa ilang dekada na ang nakalipas ay nagsasalaysay ng mga pagsubok na hinarap nila habang itinatayo ang hotel chain at ang walang hanggang pagmamahalan na nagpanatili sa kanilang pagkakaisa. "James, tingnan mo ito," sabi ni Melissa habang hawak ang liham. "Ito'y mula sa iyong ama para sa iyong ina." Nagsasalita siya tungkol sa kung gaano niya kamahal ang iyong ina at kung paano nila hinarap ang napakaraming hirap ng magkasama. Binasa ni James ang liham ng mabuti, nararamdaman ang malalim na koneksyon sa kanyang ama. Ang mga salita ni Charles ay puno ng damdamin at determinasyon, at naramdaman ni James ang bagong paghanga sa lalaking nagtayo ng pamana ng kanilang pamilya. Habang patuloy silang nag-explore, nakakita sila ng mga lumang litrato ni na Linda at Charles sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. May mga larawan ng kanilang kasal, mga litrato mula sa kanilang paglalakbay at mahahalagang sandali sa pagtatayo ng mga hotel. "Talagang marami silang pinagdaanan ng magkasama," sabi ni Melissa na naantig. Hindi ka panipaniwala kung paano nalampasan ng kanilang pagmamahalan ang lahat ng mga balakid. Sa ngayon ni James, na naramdaman ang inspirasyon mula sa lakas at pagmamahalan ng kanyang mga magulang. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa dumarating. Kabilang sa mga liham, nakakita sila ng palitan ng sulat sa pagitan ni na Edward at Charles. Ang mga liham ay nagbunyag na si Edward ay naging isang dakilang kaibigan at tagapayo ni Charles na tumulong sa mga mahahalagang sandali ng pagpapalawak ng negosyo. "Hindi ko alam na ganun ka-close sina Edward at ang aking ama," sabi ni James na nagulat. "Ito'y nagpapaliwanag ng maraming bagay tungkol sa koneksyon na nararamdaman natin sa kanya." Tumingin si Melissa kay James na may ningning sa mga mata. "At lalo pang naging espesyal ang lahat, James. Ang ating mga pamilya ay matagal nang magkaugnay sa malalim na pagkakaibigan at respeto." Habang patuloy silang naghahalungkat sa baul, nakakita sila ng mas maraming liham at litrato na nagbunyag ng mga lihim tungkol sa mga problemang pinansyal na hinarap ng pamilya ni Melissa noon. May isang liham mula kay Edward para kay Charles na naglalarawan ng mga pagsubok sa pagpapalaki kay Melissa mag-isa matapos mamatay ang kanyang ina at kung paano tumulong si Charles sa mga pinakamahirap na panahon. "Lagi akong sinasabi ng aking ama tungkol sa mga hirap na aming hinarap, pero hindi ko alam na napakahalaga ni Charles sa buhay namin," sabi ni Melissa habang may luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya ni James, nararamdaman ng mas malalim na koneksyon sa kanya. Ang ating mga magulang ay tunay na magkaibigan at magkaalyado. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit mula pa sa simula ay naramdaman na natin ang malapit na ugnayan. Ang mga natuklasan nila sa kanilang honeymoon ay lalo pang nagpapatibay sa relasyon ni na James at Melissa.
Ang kaalaman na ang kanilang mga pamilya ay may mayamang kasaysayan ng pagmamahalan, pagkakaibigan at paglampas sa mga pagsubok ay nagbigay ng higit na halaga sa kanilang pagsasama. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng kanilang honeymoon sa pagmumuni-muni sa mga kwento na kanilang nadiskubre at nangangakong pararangalan ang pamana ng kanilang mga magulang sa kanilang sariling buhay na magkasama. Alam ni na James at Melissa na tulad ng kanilang mga magulang, malalampasan nila ang anumang hamon sa pamamagitan ng pagmamahal, tiwala at respeto sa isa't isa. Kaya naman, puno ng mga bagong natuklasan at mas malalim na pagmamahal, bumalik sina James at Melissa mula sa kanilang honeymoon na handang harapin ang hinaharap, inspirasyon ng mga kwento ng kanilang pamilya at pinalalakas ng kanilang ugnayan. Ang honeymoon ay naging isang pagbabago para kay James at Melissa. Pagbalik nila sa kanilang karaniwang buhay, tila naging mas mayaman at mas makahulugan ang bawat araw. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang palalimin ang kanilang pagmamahalan at patibayin ang ugnayan nila sa kanilang mga pamilya. Ilang linggo matapos nilang bumalik, nagsimulang makaramdam si Melissa ng kakaiba. Sa simula, inakala niyang epekto lang ito ng pagbabago sa kanilang routine, pero hindi nagtagal ay naging malinaw ang mga senyales. Sa mabilis na tibok ng puso at may halong kaba at pananabik, nagpasya siyang mag-pregnancy test. "James, may kailangan akong sabihin sa iyo," sabi ni Melissa. Nadatnan siya sa sala matapos ang mahabang araw ng trabaho. "Ano yon, mahal ko?" tanong ni James, nag-aalala sa seryosong ekspresyon ni Melissa. Hinawakan ni Melissa ang kamay ni James at may emosyonal na ngiti. Sinabi, "Buntis ako, James. Magkakaroon tayo ng anak." Sandaling natulala si James, sinisip-sip ang balita, na puno ng luha ng kaligayahan ang kanyang mga mata at niyakap niya si Melissa ng mahigpit. "Napakagandang balita nito, Melissa. Ang saya-saya ko na magiging mga magulang tayo," sigaw niya, paulit-ulit siyang hinahalikan. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ay nagdala ng kasiyahan hindi lang kina James at Melissa, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Nagniningning si Linda sa tuwa sa pag-asang magiging lola na siya at hindi maikubli ni Edward ang kanyang kagalakan na makita ang kanyang anak na bumubuo ng sariling pamilya. "Magdadala ng sobrang saya ang batang ito sa ating lahat," sabi ni Linda nang may emosyon habang niyayakap si Melissa. "Magiging bagong simula ito para sa ating mga pamilya," dagdag ni Edward na nakangiti. Sa pagdating ng sanggol, sinimulan ni na James at Melissa na mas planuhin ng mabuti ang kanilang hinaharap. Napagdesisyunan nilang palakihin ang kanilang anak sa isang kapaligirang puno ng pagmamahal at kababaang loob. Tinitiyak na lalaki ito na may mga pagpapahalaga na mahalaga sa kanila. Buong puso na nagdesisyon si James na patuloy na magtrabaho sa hotel upang mapanatili ang koneksyon sa realidad at sa mga tao. "Gusto kong makita ng ating anak na mahalaga ang trabaho at na ang kababaang loob ay isang mahalagang pagpapahalaga," paliwanag ni James kay Melissa habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano. "Sang-ayon ako, James. Gusto naming ibigay sa kanya ang pinakamahusay sa amin at kabilang narito ang pagpapakita ng kahalagahan ng trabaho at respeto sa kapwa," tugon ni Melissa, hinahaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Ang pagbubuntis ni Melissa ay naging panahon ng paghahanda at mga pagbabago. Palaging nasa tabi niya si James, sumusuporta sa bawat hakbang ng daan. Sinimulan nilang gawing nursery ang isa sa mga silid ng kanilang apartment. Pinipinturahan ang mga pader ng malalambot na kulay at pinapalamutian ito ng may pagmamahal. Bawat galaw ng sanggol sa sinapupunan ni Melissa ay ipinagdiriwang ng may tuwa at pagtataka.
Madalas ilagay ni James ang kanyang mga kamay sa tiyan ni Melissa, kinakausap ang sanggol at ipinapahayag ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman na niya. Hindi ko na mahintay na makilala ka, maliit kong anak, bulong ni James. Naramdaman ang isang sipa bilang tugon. Ang mga pagbisita sa doktor at mga ultrasound ay naging mga kapanapanabik na sandali para sa mag-asawa. Ang pagtingin sa mga larawan ng lumalaking sanggol ay lalong nagpatibay sa kanilang koneksyon at pananabik sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilya. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo pang naging malapit sina Melissa at James. Ang pagbubuntis ay hindi lamang nagdala ng bagong buhay sa mundo, kundi nagpapatibay rin sa kanilang pagsasama. Ang mga kwento ng pagmamahal at pagtagumpay ng kanilang mga pamilya ay nagsilbing gabay at inspirasyon habang sila'y naghahanda maging mga magulang. Palaging naroon sina Linda at Edward, nagbibigay ng suporta at mga payo. Madalas magbahagi si Linda ng mga kwento tungkol sa pagkabata ni James na nagdudulot ng tawanan at mga kapakipakinabang na tips kay Melissa. Laging puno ng enerhiya si James, biro ni Linda na may ngiti. Maghanda ka para sa mga walang tulog na gabi. Samantala, tumulong si Edward kay James sa pag-aayos ng mga gamit at paghahanda ng bahay para sa pagdating ng sanggol na naging isang masugid at masigasig na lolo. Palagi akong nandito para sa iyo at para sa aking apo, sabi ni Edward na may damdamin. Habang papalapit ang itinakdang araw ng panganganak, mas lalong naging handa at tiwala sina James at Melissa. Alam nila na sa suporta ng kanilang mga pamilya at sa pagmamahalan nila sa isa't isa, malalampasan nila ang anumang hamon. Kaya naman, puno ng pag-asa at pagmamahal, sabik na inabangan nina James at Melissa ang pagdating ng kanilang anak, handang simulan ang bagong yugto bilang mga magulang. Ang kanilang buhay ay malapit ng magbago ng kamangha-mangha at magkasama silang handa para sa bawat hakbang ng hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Ang pananabik at kasiyahan ay nangingibabaw sa huling mga araw bago ipanganak ang anak nina James at Melissa. Bawat araw ay tila mas tumatagal kaysa sa nakaraan habang sabik silang hinihintay ang pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa wakas, dumating ang sandali sa isang tahimik na madaling araw nang magsimulang maramdaman ni Melissa ang unang mga paghilab. James, sa tingin ko ito na ang oras, sabi ni Melissa habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Handa na si James, kinuha ang bag ni Melissa at tinulungan siya papunta sa kotse. Nagmaneho sila patungo sa ospital kung saan sinalubong sila ng isang maalaga at handang medikal na kupunan. Ang mga sumunod na oras ay naging matindi ngunit puno ng pagmamahal at suporta. Nananatili si James sa tabi ni Melissa sa buong oras, hinahawakan ng kanyang kamay at nagbibigay ng mga salita ng pagudyok. Ang galing mo, Melissa, mahal kita, bulong niya, habang ang puso niya'y tumitibok ng mabilis dahil sa emosyon. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras ng labor, na puno ng iyak ng sanggol ang silid, tinitigan ni na James at Melissa ang maliit na himala sa kanilang mga bisig, puno ang kanilang mga puso ng saya at pasasalamat. Perpekto siya, Melissa, sabi ni James na may luha sa kanyang mga mata. Oo, siya nga, tugon ni Melissa emosyonal. Maligayang pagdating sa mundo, Charles Edward. Napagpasyahan nilang pangalanan siyang Charles Edward bilang parangal kina Charles, ama ni James, at Edward, ama ni Melissa. Sina Charles, ama ni James, at Edward, ama ni Melissa ay mga sentral at inspiradong mga tao sa kanilang buhay. Ang pagbibigay ng pangalan sa kanilang anak mula sa kanila ay isang paraan ng paggalang sa pamana ng pagmamahal, karunungan at lakas na iniwan ng dalawang lalaki. Ito rin ay isang patuloy na paalala ng malalim na ugnayang nagbuklod sa kanilang mga pamilya.
Mabilis na kumalat ang balita ng kapanganakan. Nagdulot ng isang alon ng kagalakan sa buong pamilya. Dumating agad sina Linda at Edward sa ospital, sabik na makilala ang kanilang apo. Napakaganda niya, sabi ni Linda habang hawak ang maliit na si Charles Edward sa kanyang mga bisig. Napaka-proud ko sa inyong dalawa, sabi ni Edward na emosyonal. Nakuha niya ang mga mata ni James at ang lakas ni Melissa. Ang kapanganakan ni Charles Edward ay lalo pang nagpalapit sa mga pamilya. Lahat ay naging bahagi ng pag-aalaga sa sanggol, nag-aalok ng walang kondisyong suporta at pagmamahal. Madalas dumalaw sina Linda at Edward, tumutulong sa abot ng kanilang makakaya at tinatamasa ang bawat sandali kasama ang kanilang apo. Mabilis na nag-adapt sina James at Melissa sa kanilang bagong routine, natutuwa sa bawat maliit na pag-unlad ni Charles Edward. Ang mga gabing walang tulog at mga unang hamon ay nalampasan sa pamamagitan ng pasensya at maraming pagmamahal. Ginagawa natin ito ng magkasama, sabi ni James isang gabi habang pinapatulog ang sanggol. At dahil doon, mas madali ang lahat. Oo, tayo'y isang koponan, sagot ni Melissa na nakangiti. Mabilis na lumipas ang mga buwan at bawat araw ay nagdala ng mga bagong kaligayahan. Ang unang ngiti ni Charles Edward, ang kanyang unang mga salita, at ang kanyang unang hakbang ay ipinagdiwang ng may sigla at emosyon. Ang mga pagtitipon ng pamilya ay naging mas espesyal pa, kasama ang lahat na nagtitipon sa paligid ni Charles Edward. Sina Linda at Edward ay naging masugid na mga lolo't lola, palaging handang magkwento at makipaglaro sa kanilang apo. Siya ang kasiyahan ng aming buhay, sabi ni Linda habang pinagmamasdan ang kanyang apo na naglalaro sa hardin. At isang tunay na simbolo ng bagong simula para sa ating lahat, dagdag ni Edward na nakangiti. Ang kapaligiran sa paligid ni Charles Edward ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Determinado sina James at Melissa na palakihin ang kanilang anak sa isang tahanang puno ng respeto, kababaang loob at pagmamahal. Ipinapasa ang mga pagpapahalaga na natutunan nila mula sa kanilang mga magulang. Habang pinapanood nilang lumaki ang kanilang anak, lalong naramdaman ni na James at Melissa na mas malapit sila sa isa't isa. Alam nila na magkasama nilang malalampasan ang anumang hamon at na ang pagmamahalan nila ang matibay na pundasyon ng kanilang pamilya. At sa pagdating ni Charles Edward, nagsimula ang isang bagong kabanata sa buhay ni na James at Melissa. Ang hinaharap ay tila maliwanag at puno ng mga posibilidad at handa sila para sa bawat sandali ng kamanghamanghang paglalakbay na ito. Sa pagmamahal, pagkakaisa at pasasalamat, ipinagdiwang nila ang bagong simula na ibinigay ng buhay sa kanila. Alam na ang pinakamaganda ay paparating pa. Sana nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang iba pang mga kwento tulad nito. Mag-iwan ng like at magkomento sa ibaba kung ano ang iniisip mo tungkol sa kwento. Kita-kits sa susunod na video.